Halos 5 taon na ding magkarelasyon sila Chris at Divina. Sa loob ng 5 taong iyon, maraming pagsubok na din ang pinagdaanan ng dalawa bilang magkasintahan. Normal lamang iyon sa isang relasyon. Kapag nagmamahal ka, dapat nakahanda ka sa sakit na maaaring maidulot nito. Sa pagmamahal, hindi lang puro saya at kilig ang maaranasan, kung hindi maging ang pinaghalo ding sakit at problema. Si Divina ay lumaki sa lugar ng Negros Occidental, samantalang si Marcus naman, o Chris, lumaki sa probinsya ng Capiz. Sadyang mapaglaro ang tadhana dahil pareho niyang ipinagtagpo ang dalawa sa lungsod ng Maynila. Noong mga panahong iyon, namamasukan sa isang pabrika ng mga sapatos si Divina, samantalang nagtatrabaho naman sa isang construction site itong si Chris. Ipinagtagpo ang dalawa sa isang karinderya at pareho silang nahulog sa isa't isa sa una nilang pagkikita. Tumagal din ng 1 taon at kalahati ang panliligaw ni Chris sa dalaga hanggang sa napasagot niya ito ng matamis na oo. Nilegal ni Divina ang binata sa pamilya niya nang bisitahin siya ng mga magulang nito sa lungsod. Chris, kinakabahan ako. Paano kung hindi ako matanggap ng mga magulang mo? Paano kung hindi nila ako magustuhan? Bakas ang labis na pag-aalala at kaba sa mukha ni Divina. Sa mga oras na yon, nakasakay sila sa jeep pauwi sa probinsya na kinalakihan ni Chris, ang probinsya ng Aklan. Sa loob ng 5 taon na pagsasama nilang dalawa, ni minsan, hindi pa nakita ni Divina ang pamilya ni Chris. Kilala lang niya ang pangalan ng mga ito dahil madalas ding magkwento si Chris patungkol sa kanyang pamilya. Huwag kang kabahan, mahal. Nakakatiyak ako na magugustuhan ka nila. Sakali man na hindi ka nila tanggapin, huwag kang mag-alala. Dahil nandito lang ako at ipaglalaban kita. Mahal na mahal kita at nakahanda akong ipaglaban at ipagtanggol ka kahit kanino. Kahit na sa pamilya ko pa. Kusang napahinto ang tricycle sa isang liblib na bahagi ng lugar. Nagtaka pa nga sila kung bakit doon sila dinala ng tricycle driver. Kaya ipinaliwanag sa kanila ni Chris na kinakailangan pa nilang dumaan sa makitid ng kagubatan bago sila makarating sa kung saan nakatira ang pamilya ni Chris. Binanggit din ni Chris na matatagpuan ang bahay nila sa kalagitnaang bahagi ng kagubatan. Nagkatinginan pa nga sila, ngunit hindi na sila nakaimik pa. Napasulyap pa si Divina sa tricycle driver, ngunit sa hindi malamang kadahilanan, nabakasan niya ng takot ang mukha ng lalaki. Matapos mabayaran ni Chris ang driver, nagmadali na din itong bumiyahe paalis. Nang tuluyang makalis ang tricycle driver, saka siya inakay ni Chris papasok sa kagubatan. Sinabihan pa niya ang mga ito na mag-iingat dahil natitiyak niyang madulas ang daan lalo na't umuulan sa lugar nila bago ang araw na iyon. Todo sila sa pag-iingat papasok sa kagubatan. Napansin nila ang nagsisiksikan at mayayabong ng mga punong kahoy. Napatanong pa nga si Divina kung may ahas ba sa lugar na iyon o anumang mabangis na hayop. Kaya sinagot siya ni Chris na huwag siyang mag-alala dahil nasisigurado niyang ligtas silang lahat sa kagubatang iyon. Halos 15 minutos na ang ginagawa nilang paglalakad hanggang sa may nasulyapan silang may kalakihang bahay sa bandang gitna ng kagubatan. Nandito na tayo, usal ni Chris nang mapahinto sila sa harapan na may kalakihang bahay na nakita nila. Napahinga naman sila ng maluwag dahil sa wakas nakarating na din sila. Naabutan pa nila ang isang may katandaang babae na abala sa pagbubungkal ng lupa at kung hindi pa ito tinawag ni Chris, hindi pa sila mapapansin ito. Tinawag na nanay ni Chris ang babae, kaya doon nila nalaman
na ang babae pala na iyon ay ang ina ni Chris. Napahinto ang nanay ni Chris sa ginagawa nito at napasulyap sa kanilang gawi. Isa-isa pang sinuri ng babae ang mga hindi kilalang panauhin hanggang sa huminto ang paningin nito sa anak niyang si Chris. Mabilis na napatayo ang nanay ni Chris. Nakangiti pa ito nang salubungin niya ang anak at maging ang mga dala nitong bisita. Napangiti din si Chris nang yakapin siya ng kanyang ina. Agad niyang ipinakilala ang kanyang nobya at maging ang dalawang kaibigan sa kanyang ina. Sa mga sandaling iyon, mas lalo pang nakaramdam ng kaba si Divina nang tuluyan niyang makaharap ang nanay ng nobyo. Hindi niya maiwasan na makaramdam ng takot sa isipin na baka hindi siya magugustuhan ng ginang, ngunit sa hindi inaasahan, mainit siyang tinanggap ng nanay ni Chris. Hindi rin niya inaasahan ang biglang pagyakap na ginawa sa kanya at sinabihan pa siya na sobrang ganda raw niya. Nagpakilala din ng nanay ni Chris sa kanila sa pangalang Samantha o Aling Sam. Matapos mainit na tanggapin ng ginang ang nobya at mga kaibigan ng kanyang anak, masayang niyaya niya ang mga ito papasok sa loob ng kanilang bahay. Sandali, sinong lalaking yan? Kanina pa siya nakatingin sa atin. Kinikilabutan ako. Napahinto si Sean nang hawakan siya sa braso ni Regine. Napasulyap din siya sa direksyon kung saan nakatingin ang babae at naabutan niya ang lalaking nakatingin sa kanila. Mukhang napansin ni Chris ang biglaang pagtigil ng dalawa dahil napahinto rin ito saka sila nilapitan. Maging si Chris, napatingin din sa direksyon kung saan nakatingin ang dalawang kaibigan. Napangiti pa siya nang makilala ang pamilyar na figura ng isang lalaki. Huwag kayong matakot. Siya naman ang tatay ko. Tawagin niyo na lamang siyang Tito Sean o Mang Sean. Usal ni Chris, kaya nakahinga ng maluwag ang dalawa. Sinabi ni Regine na nakakatakot naman daw ang tatay ni Chris, kaya sinabihan siya ni Chris na huwag matakot dahil mabait naman daw ang kanyang ama. Nagwika din si Chris na may dalawa pa siyang nakakatandang kapatid na babae na pinangalanan niyang May at Wilma. Maliban sa dalawa, may nakakabata rin siyang kapatid na si Lovelet. Hindi rin naman sila nagtagal sa labas dahil tinawag sila ng nanay ni Chris na pumasok na sa loob upang magmerienda at magpahinga na hindi rin naman nila natanggihan pa. Sa mga sandaling iyon, nakaramdam na din sila ng gutom at pagod, lalo na't pasado 1:00 na din ng mga oras na yon. Nang makapasok sila sa loob, naabutan pa nila si Divina na masayang nakikipag-usap sa nanay ni Chris. Napangiti na lamang ang binata at naisip niya na mukhang nagugustuhan nga ng nanay niya ang kanyang nobya. Agad naman silang niyaya ng ginang na tumungo na sa hapagkainan dahil nakahanda na ito ng kanilang makakain. Ilang saglit pa, dumating din ang tatay ni Chris na si Mang Sean. Mga bisita mo ba sila, anak? Mukhang birhen pa ang mga yan, ha? At ang babata pa. Maganda yan. Magaling ka talagang pumili. Napahinto sila dahil sa sinabing iyon ni Mang Sean. Hindi nila maiwasang maguluhan dahil sa sinabi ng lalaki. Samantalang malakas na napatawa naman si Chris, sa kanya sinabing mapagbiro talaga ang kanyang ama. Napatawa na lamang din ang nobya ng binata at maging ang mga kaibigan nito. Saka sila nagkayayaan na tumungo na sa hapagkainan. Matapos nilang kumain, dinala sila ng nanay ni Chris sa bakanting silid na kung saan sila magpapahinga. Isang silid lang ang ipinahiram at sapat lang iyon para sa kanilang apat. Madilim na sa labas na magising ang dalagang si Divina. Nang mga oras na iyon, pasado 7:00 na ng gabi.
Napasulyap pa siya sa mga kaibigan niya na mahimbing nang natutulog sa higaan nilang panig. Ngunit hindi niya ito nahagilap sa loob ng silid, kaya napagpasya niyang hanapin si Chris doon sa labas. Napahikab at napaunat pa ng katawan si Divina nang tuluyan siyang makabangon. Nagpalit din muna siya ng damit bago siya tuluyang lumabas sa kanilang silid. Nang makalabas siya, naabutan pa niya ang tatay ni Chris na si Mang Sean na abala sa pagpupunas ng mapurol nitong itak. Bakas ang kaseryosohan sa mukha ng lalaki habang ginagawa niya iyon. Hindi ito umiimik. Mukhang napansin ni Mang Sean ang presensya ni Divina dahil napatigil ito at napasulyap sa dalaga. Sa hindi malamang dahilan, biglang nakaramdam ng kaba si Divina. Hindi din nakaligtas sa kanyang paningin ang biglaang pamumula at panlilisik ng mga mata ni Mang Sean. "Iya, ayos ko lang ba?" Bahagyang napatitig pa si Divina nang maramdaman niyang malamig na kamay ni Mang Sean na humawak sa kanyang braso. Ni hindi man lang niya namalayan na nasa harapan na pala niya ang ama ng kanyang nobyo. Kumabog ng mabilis ang dibdib ni Divina. Nakangiti sa kanya si Mang Sean, ngunit hindi pa rin niya maiwasan na makaramdam ng takot. Muli siyang tinanong ng lalaki kung ano daw ba ang nangyari at kung bakit daw siya namumutla. Sunod-sunod na napalunok si Divina at kahit nakaramdam man ng takot, pilit pa rin siyang ngumiti, saka sinagot ang lalaki na pagod lamang siya. Nasa ganon silang kalagayan nang biglang dumating si Chris. Tinawag pa niya ang kanyang tatay, saka ito nagmamadaling lumapit sa dalawa. Agad niyang tinanong ang kanyang nobya kung ano daw ba ang nangyari at bago pa man makapagsalita si Divina, mabilis siyang inunahan ni Mang Sean. Ani Mang Sean, napansin nito ang biglaang pagtulala ni Divina kaya nilapitan niya ito at sinuri ang kalagayan ng dalaga. "Tama siya, mahal. Pero huwag ka na mag-alala pa. Ayos na ako. Baka napagod lang ako sa haba ng biyahe." Usal ni Divina. Nabakasan pa ng dalaga ang labis na pag-aalala sa mukha ng nobyo, kaya nginitian niya ito na nagpapahiwatig na ayos talaga siya. Inalalayan pa siya ni Chris patungo sa upuan, ngunit nakakailang hakbang pa lamang siya, napalingon si Divina kay Mang Sean na nagkataong nakatingin din sa kanila. Napabuntong hiningan lamang si Divina at iniisip na baka namamalikmata lamang siya. Anito sa sarili, imposible namang mamula ang mga mata ni Mang Sean nang ganon-ganon na lamang. Nang makaupo si Divina sa upuan, agad siyang ipinagkuha ni Chris ng tubig doon sa kusina, kaya naiwan siyang mag-isa sa sala. Tahimik siyang nakaupo sa upuan nang makaramdam siya na tila may nakatingin sa kanya, kaya agad niyang iginala ang kanyang paningin sa kabuuan ng sala hanggang sa napukaw ng kanyang atensyon ang nakabukas na bintana. Ganun na lamang ang pamumutla ni Divina nang masulyapan niya ang isang babae na nakasilip sa bintana. Napako si Divina mula sa kanyang kinauupuan. Kumabog ng napakabilis ang kanyang puso. Namutla siya at nakaramdam ng takot dahil sa kakaibang paraan ng pagkakatitig sa kanya ng babae. Nasa ganon siyang sitwasyon nang bumalik ang kanyang nobyo na may daladalang pitsil at baso. Mukhang napansin ni Chris ang pagkakatulala ng nobya dahil napasulyap din siya sa bintana at bumungad sa kanya ang nakakabata niyang kapatid na babae. Napailing na lamang si Chris, saka siya tuluyang lumapit doon sa kinaroroonan ng nobya. "Mahal, hindi sa inuusgahan ko ang pamilya mo ha. Pero nakakatakot naman ang pamilya mo. Napaka-weirdo nila." Tapat na tugon ni Divina matapos ipakilala ni Chris ang babaeng nakasilip sa kanya sa bintana
bilang nakakabata nitong kapatid. Saglit na natigilan si Chris dahil sa naging tugon niyang iyon. Kaya nakaramdam ng kaba ang dalaga sa isipin na baka nagalit niya ang nobyo. Ngunit matamis na nakangiti sa kanya si Chris. Saka nito sinabi na sanay na siya na ganoon ang tingin ng mga tao sa kanyang pamilya. Simula pagkabata daw kasi, palagi niyang nadidinig mula sa ibang tao kung gaano ka-weirdo ang kanilang pamilya. Doon na pagtanto ni Divina na kakaiba nga pala talaga ang pamilyang meron ng kanyang nobyo. Naisip din niya na hindi na niya kinakailangan matakot sa mga ito. Ilang saglit pa, lumabas na sa tinulugan nila sila Regine at Sean. Naabutan pa nga nila ang magkasintahan na nag-uusap sa sala at nang mapansin siya ng mga ito, agad silang tinawag ng dalawa. Nangusisa pa si Regine sa magkasintahan kung ano ang pinag-uusapan nila, kaya biniro siya ni Sean na masyado siyang tsismosa na siya nilang ikinatawa. Pasado 8:30 na ng gabi. Sa mga sandaling iyon, nasa kalagitnaan na ng tahimik na paghahapunan ng pamilya at ang mga kaibigan ni Chris. Nasa tabi naman ng binata ang kanyang nobya na kagaya ng iba, sarap na sarap din sa kinakain nito. Sagana silang lahat sa pagkain dahil sa dami ng mga putahe na nasa kanilang harapan at halos lahat, mga karne kagaya ng dinuguan, sisig at adobo. Hindi pa nila maiwasan na humanga dahil sa sarap magluto ng nanay ni Chris at maging ng mga kapatid nitong babae. Napakaswerte mo naman, Divina. Ang husay at ang sarap magluto ng pamilya ng nobyo mo. Kinikilig na wika ni Regine. Sa mga sandaling iyon, nasa labas sila at nagpapahangin. Matapos nila kasi maghapunan, nagkayayaan silang magpahangin saglit sa labas. Tatlo lang silang lumabas dahil nagpaiwan si Chris sa loob upang tumulong sa mga kapatid niya sa pagliligpit ng mga pinagkainan nila. Kagat-labing napangiti si Divina dahil sa sinabing iyon ni Regine. Hindi niya maiwasang kiligin dahil sa isipin na maswerte nga siya sa pamilya ng nobyo at ang mas ikinatuwa niya ay ang tanggap siya ng mga ito. Nagpatuloy silang tatlo sa pag-uusap. Napag-usapan din nila ang mga maaari nilang gawin para sa kinabukasan ng gabing iyon. Naputol lang ang pag-uusap nila nang magpaalam sa dalawa si Divina dahil nakaramdam ito ng pagtawag ng kalikasan. Todo pa siya sa pag-iipit sa hita dahil ihing-ihi na siya. Tahimik siyang tumungo sa bakuran kung saan naroon ang palikuran nila Chris. Nang makapasok siya sa palikuran, mabilis lang din naman siyang nakatapos. Akmang lalabas na sana si Divina doon sa palikuran nang makarinig siya ng mga boses na tila nag-uusap. Napag-alamanan niyang boses iyon ni Chris at Mang Sean. Sa hindi malamang dahilan, biglang kinain ng kuryosidad si Divina sa pinag-uusapan ng dalawa, kaya napagdesisyonan niyang palihim na pakinggan ang mga ito. Tay, pinabalaan ko kayo. Huwag na huwag niyong gagalawin ang mga bisita ko, lalong-lalo na ang aking nobya. Narinig pa ni Divina na usal ng kanyang nobyo. Nadinig din niya ang pagtawa ni Mang Sean at sapat na ang pagtawang iyon ng lalaki upang magsitayuan ang mga balahibo niya dahil sa pangingilapot. Maraming mga katanungan ang bumagabag sa isipan ni Divina. Hindi niya maiwasan na magtaka kung anong pinag-uusapan ng mga ito o kung ano ang ibig sabihin ni Chris na huwag silang galawin ni Mang Sean. Maya-maya pa, muling binalot ng nakakabinging katahimikan ng paligid. Malalim na napabuntong hininga si Divina. Hindi pa rin niya maiwasan na maguluhan at maraming mga katanungan ang patuloy na naglalaro sa kanyang isipan.
Napagdesisyonan niyang bumalik sa kinaroroonan nila Sean at Regine. Ngunit nang makalabas siya sa palikuran, agad siyang natigilan nang bumungad sa kanya ang nakatalikod na bulto ng tao. Ganoon na lang ang paninigas ni Divina mula sa kanyang kinatatayuan nang nasilayan niya mismo ng dalawa niyang mga mata ang unti-unting pagbabago ng wangis ng nilalang hanggang sa naging isa iyong malaking aso. Mabilis na napabalik sa loob ng palikuran si Divina. Sa kanya mahigpit na tinakpan ang sariling bibig upang hindi siya makalikha ng anumang ingay. Takot na takot siya. Gusto niyang sumigaw at tumakbo, ngunit natatakot siya na baka mahuli siya ng nilalang. Divina, anong ginagawa mo dyan? Bahagyang napaitlag pa si Divina nang biglang may nagsalita. Napasulyap siya sa pintuan ng palikuran at naabutan niyang nakasilip mula roon ang kanyang nobyo. Hindi na nakayanan pa ni Divina at unti-unting sumuko ang tuhod niya dahil sa panginginig. Bago pa man siya tuluyang bumagsak, mabilis nang nakalapit sa kanya si Chris, saka siya agad na inalalayan. Muli siyang tinanong ng nobyo kung ayos lang ba siya at kung ano ang nangyari sa kanya, ngunit hindi pa rin niya magawang makapagsalita. Ni hindi niya maibuka ang kanyang bibig at tanging pag-iyak lang ang kanyang nagawa. Hindi na rin nakapagsalita pa si Chris. Mabilis niyang binuhat ang nobya at dinala sa loob ng bahay. Nadinig din ni Sean at Regine ang ginagawang pag-iyak ni Divina, kaya dali-daling sumunod ang mga ito pabalik sa loob ng bahay. Nang makapasok sa loob, dahan-dahang binaba ni Chris ang nobya sa kanilang upuan na gawa sa puno ng mangga. Ipinagkuha din ng nanay ni Chris ng tubig ang dalaga at tinanong ang binata kung ano daw bang nangyari sa babae. Kaya sinagot ito ni Chris na hindi rin niya alam kung ano nangyari kay Divina. Nang tuluyang mahimasmasan si Divina, muli siyang tinanong ni Chris kung ano daw bang nangyari. Natigilan si Divina dahil sa naging tanong ng kasintahan at sa hindi malamang dahilan na malaya na lamang niyang nagsisinungaling na siya. Sinabi niya sa kasintahan na bigla daw na manhid ang kanyang katawan, kaya siya napaiyak dahil sa sobrang sakit. Mukhang naniwala naman si Chris sa sinabing iyon ni Divina dahil hindi na ito nakaimik pa at sa halip, minasahe niya ang nobya. Gustuhin man ni Divina na ikwento sa nobyo ang kababalaghang nakita niya, ngunit sa hindi malamang dahilan, hindi niya magawa. Hindi maiwasan ni Divina na maguluhan at magtaka kung bakit nagawa niyang magsinungaling sa nobyo. Nakaramdam siya ng takot at pag-aalinlangan. Nang gabi ring iyon, halos hindi makatulog si Divina dahil sa nangyari. Hindi pa din mawala sa kanyang isipan ang nakakatakot na nasaksihan niya. Bawat pagpikit ng kanyang mga mata, siya namang paglalaro sa kanyang isipan ang mga nakikita niya ng gabing iyon. Napayakap na lamang siya ng mahigpit sa nobyo dahil sa sobrang takot. Pasado 3:00 na ng madaling araw nang makatulog si Divina. Nakatulog siya na ang iniisip patungkol sa nakakatakot na nakita niya. Kinabukasan ng araw na iyon, nagising na lamang si Divina nang maramdaman niyang mainit na sikat ng araw na tumama sa kanyang mukha. Nang magmulat ng mga mata, mabilis din siyang napapikit nang sumalubong sa kanyang sikat ng araw. Bahagya pang napatagilid sa pagkakahiga si Divina, saka siya muling nagmulat. Sa mga sandaling iyon, pasado 8:30 na ng umaga. Tanging mag-isa lang si Divina sa loob ng kwarto. Nang muli siyang napasulyap sa pinanggalingan ng sikat ng araw na tumama sa kanyang muka,
Doon lang niya napagtanto na nakabukas na pala ang bintana ng silid ni Chris. Ang silid na pinahiram sa kanila ay ang mismong silid ni Chris. Sakto lang ang laki noon para sa kanila at maging sa dalawa pa nilang mga kaibigan. May kalakihan ng bahay nila Chris, ngunit gawa lamang iyon sa kawayan at punong kahoy. Samantalang gawa naman sa pawid ang kanilang pupungan. Nakahiga pa rin si Divina sa higaan nilang banig nang makarinig siya ng mga ingay na nagmumula sa labas. Sobrang napakapamilyar sa kanya ng mga boses na kanyang nadidinig at alam niyang nagmula iyon sa kanyang nobyo at mga kaibigan. Mabilis na napabangon si Divina mula sa kanyang kinahihigaan, saka siya napadungaw sa nakabukas na bintana. Nakita niya sa labas ang kanyang nobyo, mga kaibigan at maging ang tatlong mga kapatid ni Chris na masayang nag-uusap sa labas. May daladalang sisidlan ng mangga ang mga ito. Mukhang napansin ni Chris ang nobya na nakadungaw sa bintana dahil napaangat ito ng tingin sa dalaga at napangiti. Kagatlabing nagpipigil sa pagngiti si Divina nang makita niya ang ginawang pagngiti sa kanya ng nobyo. Bahagya pang kumaway sa kanyang lalaki at nagpalipad-halik, dahilan ng pagkabog ng mabilis ng kanyang puso. Todo panunokso naman si Regine at mga kapatid ni Chris sa magkasintahan nang masaksihan nila ang bagay na iyon. Namula si Divina sa sobrang kilig at agad siyang napatras palayo sa bintana. Naitakip pa niya ang dalawang palad sa kanyang muka upang magtago. Narinig din niya mula sa labas ang hagigikan ng mga ito. Tuluyang napangiti si Divina, saka siya umalis sa harapan ng binata. Akmang lalabas na sana siya sa kwarto nang mapansin niya ang mga lumang litrato na nakadikit sa dingding ng kwarto ng kanyang nobyo. Napangiti siya, saka nilapitan ng mga ito. Hindi niya maiwasan na matuwa nang masilayan niya ang mga litrato ng nobyo mula pa noong bata pa ito hanggang sa lumaki na. Ngunit agad ding natigilan si Divina nang maagaw ng kanyang atensyon ang isang litrato. Hindi kagaya ng iba pang mga posing sa litrato, nakatalikod iyon. Ang mas ipinagtataka ni Divina, parang pamilyar sa kanyang likurang iyon. Alam niyang likuran iyon ng nobyo, ngunit may kakaiba sa litrato. Natigilan si Divina nang maalala niyang nakatalikod na nilalang na nakita niya at ganoon na lamang ang pagkagulat niya nang mapagtanto na ang likuran ng nakakatakot na nilalang na nakita niya ay kaparehas ng likuran ng kanyang nobyo. Nakumpirma niya iyon nang makita niyang marka na tila bungo sa bandang gitna ng likuran ng leeg ng lalaki. Ano ang mga nangyayari? Hindi kaya may lihim na tinatago ang aking nobyo? O baka nababaliw lang ako? Imposible na kayang maging anyong halimaw ni Chris. Maliban na lamang kung hindi kaya may lahis siyang aswang. Araw yun ng Biyernes. Ikalimang araw ng pagbabakasyon ng magkasintaang sila Divina at Chris at maging dalawa nilang kaibigan sa probinsya ng Binata sa Capiz. Sa loob ng ilang araw na nakalipas, mas lalong napuno ng takot at pagdududa si Divina, hindi lang sa tunay na katauhan ng kanyang nobyo, kung hindi maging sa buo nitong pamilya. Sa loob ng ilang araw na pananatili nila sa poder ng mga ito, napansin ni Divina ang kakaibang kinikilos ng mga iyon. Maliban sa palaging karne ang kanilang ulam, bihira lang lumabas ito sa kanilang bahay at sa katunayan, kung lalabas man ang mga ito, hanggang sa loob lang ng kagubatan, kaya hindi maiwasan na magtaka ni Divina kung saan kinukuha ng mga ito ang kanilang mga pagkain. Tuwing gabi, nagigising na lamang si Divina na wala sa tabi niya ang nobyo at napapansin din niya ang kakaibang kinikilos ng lalaki buhat nang magbakasyon sila sa probinsyang pinagmulan nito. Pare-parehong may alerhiya ang mga ito sa asin.
bawang at kalamansi. Ngunit ang ipinagtataka ni Divina, ang bawat putahing inihahain sa kanila ng pamilya ng kanyang nobyo. Nang araw na iyon, nagkataong nagkayayaan ng mga kapatid at kaibigan nila Divina at Chris na gumala sa ilog. Hindi na sumama pa ang magkasintahan dahil sa masama na ang pakiramdam ni Divina at mas pinili nilang manatili na lamang sa loob ng bahay. Ang mga magulang naman ni Chris na sina Mang Sean at Aling Samantha may mahalaga ding pinuntahan ng araw na iyon. Nasa bakuran si Divina at nagpapahangin. Mag-isa siyang nagmumuni-muni sa labas nang mapagpasya niyang saglit na mag-ikot sa loob ng kagubatan dahil wala naman siyang gagawin at nakaramdam na din siya ng pagkabagot. Nasa loob ng bahay kasi ang kanyang nobyo at nakikinig sa debaterya nitong radyo. Papunta na si Divina sa kagubatan ng mga sandaling iyon nang masulyapan niya ang isang puno ng kalamansi doon sa daanan na may maraming bunga. Pagkakita pa lamang niya ng bunga, agad na naglaway at natakam si Divina dahil sa dami at nagsisilakihang bunga ng mga kalamansi. Nang dahil sa walang dalang supot o anumang sisidlan si Divina, sa damit niya mismo pinaglalagay ang mga bunga ng kalamansi na kanyang napitas. Nang makontento siya sa mga nakuha niya, mabilis siyang umuwi. Naabutan pa nga niya na mahimbing nang natutulog ang kanyang nobyo sa sala, kaya maingat at dahan-dahan siyang tumungo sa kusina. Napagpasya niyang gumawa ng inumin na gawa sa kalamansi na matagal na din niyang hindi naiinom. Matapos magtimpla ng inumin na gawa sa kalamansi, naghalongkat ng makakain si Divina sa kusina at nang maalala niya na may iniluto palang pansit at adobo ang nanay ng kanyang nobyo, kaya dali-dali niyang hinalungkat ang kawali, saka siya nagsandok ng pansit. Hindi pa niya maiwasang hindi mamangha dahil sa sobrang laki ng mga kawali at kaldero na nandoon. Naghiwa din ng 2 kalamansi si Divina, saka piniga ang katas noon sa pansit, saka pinaghalo iyong mabuti. Mas lalo tuloy siyang natakam nang maamoy niya ang maasim na aroma ng pansit at kalamansi. Dala-dala ang isang pinggan ng pansit at kalamansi juice. Muling bumalik sa sala si Divina. Ipinatong niya saglit ang pagkaing dala niya sa mesa na nasa tabi ng pahabang upuan na hinihigaan ng kanyang nobyo. Saka siya muling bumalik sa kusina upang kumuha ng adobo at kanin. Nagkataong abala sa pagsasandok ng kanin si Divina sa loob ng kusina nang makarinig siya ng kalampag na nagmula sa sala. Tuluyang napahinto si Divina sa kanyang ginagawa nang makarinig siya ng kakaibang ungol na sapat na upang magsitayuan ang kanyang mga balahibo. Biglang nakaramdam ng takot at kaba si Divina. Napagpasya niyang alamin kung saan nagmumula ang kalampag at kakaibang ungol na kanyang nadidinig. Habang naglalakad siya palapit sa sala, siya namang pagtibok ng mabilis ng kanyang puso. Halos wala na siyang iba pang madinig dahil sa sobrang lakas at bilis ng pagtibok ng kanyang puso. Nang tuluyan siyang nakarating sa sala, ganoon na lang ang paninigas niya nang bumungad sa kanya ang isang nakatalikod na nakakatakot na nilalang. Tila napako si Divina mula sa kanyang kinatatayuan. Animoy pinutulan siya ng dila dahil hindi rin niya magawang makapagsalita. Gulat na gulat siya sa kanyang nasaksihan. Mas lalong bumilis ang pagtibok ng kanyang puso dahil sa sobrang takot. Naramdaman din niya ang panginginig ng kanyang katawan. Mas lalong nabigla si Divina nang tuluyang humarap sa kanyang nakakatakot na nilalang. Namutla siya nang bumungod sa kanya ang napakapamilyar nitong itsura na si Chris, ang kanyang nobyo. Nanlaki ang mga mata ni Divina sa sobrang pagkagulat. Bahagyang bumuka ang kanyang bibig, ngunit walang salita ang lumabas mula roon. Nakakatakot ang wangis ng kanyang nobyo. Nanlilisik ang namumula
at maugat nitong mga mata. Ang itsura nito, mayawig sa isang mabangis na baboy ramo. Matutulis ang mga ngipin. Walang suot na pang-itaas si Chris, kaya malaya rin niyang nasilayan ni Divina ang malaki nitong katawan na tinubuan ng itim at makakapal na balahibo. Naagaw din ng atensyon ni Divina ang baso ng kalamansi juice na nasa sahig at wala na iyong laman. Nagkalat din sa sahig ang pansit at ang mas ikinatakot niya, nasulya pang inuuod ang mga pansit at may daliri pa siya ng tao na nakita mula rito. Doon lang napagtanto ni Divina na marahil nagbago ang wangis ng katipan dahil natikman nito ang inuming gawa sa kalamansi o kaya ang pansit na pinigaan niya ng kalamansi. Tila binaliktad ang sikmura ni Divina dahil sa mga nadiskubre. Gusto niyang masuka ng maisip niya na ang pagkaing inihahain pala sa kanila hindi ordinaryong karne kung hindi nagmula sa karne ng mga tao. Naisip din ni Divina na kaya marahil masarap ang mga putaing ipinakain sa kanila, iyon ay dahil sa nilagyan ito ng mga aswang ng orasyon. Gulat na gulat si Divina. Halos hindi siya makapaniwala dahil sa kanyang mga nasaksihan at natuklasan. Bakas ang sobrang takot sa mukha ng dalaga, lalo nang muling lumikha ng kakaibang ingay ang kanyang nobyo na isa palang aswang. Sa isang iglap, namalayan na lamang ni Divina na nasa harapan na pala niya ang kanyang nobyong aswang. Malakas na napasigaw si Divina nang maramdaman niya ang malamig at malaking kamay ng nobyo na humawak sa magkabilaan niyang balikat. Sinubukan niya manlaban, ngunit hamak na masyadong malakas ang kanyang nobyo. Tagumpay na nabuhat ni Chris ang nobya. Sa pilitan niya itong dinala sa kanilang silid. Nang makapasok sa loob ng kwarto, marahas na binalibag ni Chris ang nobya sa sahig. Napadaing pa ang dalaga nang tumama ang kanyang tuhod sa kawayan. Malakas na napasigaw si Divina. At walang ano-ano, walang pag-aalinlangang pinaibabawan siya ng nobyo, saka sa pilitang pinunit ang damit nito at tuluyang tumambad sa lalaki ang hubot-hubad na katawan ng babae. Chris, nagmamakaawa ako sa iyo. Pakiusap. Huwag mong gawin ito. Pakiusap. Pagmamakaawa ng dalaga sa nobyo, ngunit tila bingi si Chris dahil hindi man lang niya pinakikinggan ang kanyang nobya at sa halip, pinagpatuloy nito ang masama niyang binabalak. Nang araw ding iyon, sa pilitang ginahasa ni Chris ang kaawa-awang si Divina. Walang nagawa si Divina kung hindi ang humagulgol sa pag-iyak at patuloy na magmakaawa sa kanyang nobyo. Akin ka lang, Divina. Akin ka lang. Paulit-ulit na usal ni Chris. Nanlilisik ang namumula niyang mga mata habang walang tigil sa panggagahasa kay Divina. Mabilis na nanghina ang babae dahil sa pagiging agresibo ng bawat paggalaw ng kanyang nobyo. Sa huli, hindi na nito nakayanan ng sakit at takot dahil kusang sumuko na ang kanyang katawan. Kinagabihan, nagising na lamang si Divina dahil sa sobrang ingay ng paligid. Nang magmulat siya, kadiliman ng unang bumungat sa kanya. Akmang tatayo na sana siya, ngunit hindi siya nakagalaw at naramdaman niyang mabigat na bagay na nakagapos sa kanyang paa at mga kamay. Doon lang niya napagtanto na nakakadena pala siya at may busal din ang kanyang bibig, kaya hindi niya magawang makalika ng anumang ingay. Muling napaluha si Divina nang maalala niya ang karahasang ginawa sa kanya ng nobyo. Mas lalo siyang napaiyak nang maisip niya na marahil ang nobyo din ang may dahilan kung bakit siya nasa madilim na silid at nakagapos sa kadena. Hating gabi na nang may maaninag na liwanag si Divina na patungo sa silid kung saan siya naroon. Ilang saglit pa
tuluyang nakarating sa kanyang harapan ang taong kinahuhumalingan niya na si Chris. May daladalang gasera ang lalaki at pinggan na may lamang pagkain. Agad na binaba ni Chris ang gasera, saka sapilitang hinalikan sa noo ang nobya na todo naman sa pag-iwas sa kanya. Pasensya ka na, mahal. Ngunit nagawa ko lamang ang bagay na ito dahil ayaw kong mawala ka sa akin. Ngayong alam mo na ang tunay kong pagkatao at ang aking pamilya. Natatakot akong iwanan mo ako. Mahinahong usal ni Chris. Sa kanya tinanggalan ng kadena si Divina. Tinanggalan din niya ng takip ang bibig ng babae. Ngunit bago pa man makasigaw si Divina, mabilis na tinakpan ni Chris ang bibig nito gamit ang kanyang kamay. Binulungan din niya si Divina na huwag itong sumigaw o tumakas. Dahil kapag ginawa niya iyon, malalagay sa kapahamakan ang buhay ni Regine at Sean. Napaluha na lamang si Divina dahil sa takot. Tahimik na napaupo siya sa sahig. Napangiti si Chris dahil nagawa niyang paamuhin ang minamahal niyang nobya. Agad niyang pinakain ng babae, ngunit todo sa pagtanggihan talaga. Sa tuwing nilalapit ni Chris ang kutsara, nasusuka ito sa isipin na karne na naman ng tao ang pinapakain sa kanya. Hindi niya tuloy maiwasang matakot na baka sa susunod, siya na o ang mga kaibigan niya ang magiging pagkain ng mga aswang. Hindi rin maiwasan ni Chris na maawa dahil sa kalagayan ng kanyang nobya. Hindi niya man gustuhin na gawin iyon sa kanya, ngunit wala siyang magawa dahil ayaw niyang iwan siya ng nobya. Sinabihan din ni Chris si Divina na huwag itong matakot sa tunay niyang katauhan, na huwag matakot ang dalaga dahil isa siyang aswang, ngunit nagulat siya sa naging tugon ng nobya. Hindi ako natatakot dahil sa katauhan mo. Natatakot ako dahil sa kababuyang ginawa mo sa buo kong pagkatao. Mahal kita, Chris. Minahal kita. Ngunit sa kabila ng pagmamahal na inalay ko sa'yo, bakit ito ang ginanti mo sa akin? Bakit? Tuluyang napahagulgol si Divina. Hindi niya akalain na ang lalaking minahal niya ng ilang taon, isa palang demonyo. Ilang saglit pa, tuluyang napatayo si Chris, sa kanya muling kinadenahan si Divina. Nilagyan din niya ng takip ang bibig ng nobya bago ito lumabas sa silid, dala ang gasera. Kaya muli na namang naiwan si Divina sa madilim na silid. Nasa kalagitnaan ng hindi komportableng pagkakatulog si Divina ng madaling araw na iyon, nang maramdaman niya na may tumatanggal ng kadena sa kanyang kamay. Nang magmulat siya ng mga mata, nagulat siya nang bumungad sa kanya sila Sean at Regine. Siya nang tumatanggal ng kadena nito sa kamay, samantalang si Regine naman ang may hawak ng itak at tinik ng kalamansi. Akmang magsasalita na sana si Divina nang bigla siyang sinenyasan ni Sean na huwag lumikha ng anumang ingay. Nang tagumpay na matanggal ni Sean ang pagkakadena sa kanya, saka sila maingat na lumabas sa silid na iyon. Doon lang napagtanto ni Divina na nasa gitna pala ng kagubatan siya dinala ni Chris. Nadaanan din nila ang mga bangkay at kalansay na nagkalat sa bahaging iyon ng kagubatan. Agad na binigay ni Regine ang mahabang kahoy na tinik ng kalamansi kay Divina, na mabilis namang kinuha ng dalaga. Kahit hindi man sabihin ni Regine, alam na ni Divina na iyon ang gagamitin niya bilang pangproteksyon sa sarili. Magmadali kayo. Bilisan niyo lang ang pagtakbo at huwag kayong lilingon dahil baka maabutan pa nila tayo. Seryosong wika ni Sean na agad namang sinunod ng dalawang babae. Inalalayan pa ni Sean si Divina dahil sa nanghihina pa rin ito. Binilisan nila ang paglalakad paalis sa kagubatang iyon. Ni isa sa kanila, walang nagtangkang magsalita. Nasa kalagitnaan sila ng kanilang pagtakas
Nang makarinig sila ng malalakas na pag-angil na nagmumula sa kanilang likuran, na tila ba may mga halimaw na humahabol sa kanila. Napasigaw pa sila Divina at Regine, saka mas lalong napabilis ang kanilang pagtakbo. Divina, bumalik ka! Hindi ako makakapayag na makatakas ka sa akin! Umalingaw-ngaw sa kagubatan ang ginawang pagsigaw na iyon ni Chris. Sunod-sunod na napamura si Sean dahil sa mga nangyayari. Mas lalo nilang binilisan ang kanilang pagtakbo, ngunit sa sobrang liksi ng galaw ni Chris, mabilis nitong naabutan ng tatlo. Malakas na napatili si Regine nang huminto sa mismong harapan nito ang lalaking aswang. Mabilis namang lumapit si Sean sa kawalang pag-aalinlangan ng labanan si Chris. Ngunit sa tuwing tumatama ang hawak nitong itak sa lalaki, hindi ito tinatablan. Nasa kalagitnaan ng matinding pakikipaglaban sina Chris at Sean nang napagpa siya ni Divina na tulungan ng kaibigan. Nang hihina man, mahigpit na hinawakan pa rin ito ang may kahabaang kahoy ng kalamansi na may tinik. Saka walang pag-aalinlangan na sinugod ang nobyo at inatake niya ito patalikod. Umalingaw-ngaw sa loob ng kagubatan ang sigaw ni Chris nang tumama sa kanyang likuran ang tinik ng kalamansi. Kinuha rin ni Sean ang pagkakataong iyon at malakas niyang sinipa sa ari nito ang lalaki. Sunod-sunod na pinaghahampas ni Divina ang kanyang nobyo ng tinik ng kalamansi sa likuran nito hanggang sa mapadugo niya iyon. Galit na galit siya at labis niyang kinamumuhian ang nobyo. Nakitulong na din sa kanila si Regine at inampas din nito ang lalaki sa braso at hita nito gamit ang kahoy ng kalamansing may tinik. Nang makahanap ng tamang pagkakataon, saka sunod-sunod na pinagsusuntok at sinipa ni Sean ang binata hanggang sa tuluyan nitong bumagsak. Tara, umalis na tayo bago pa tayo maabutan ng pamilya niya. Seryosong wika ni Sean, saka sila nagmadaling tinahak ang daan palabas sa kagubatan. Ilang saglit na lang at pabukang liwayway na din naman, kaya kahit wala na silang dalang gasera, malaya pa rin nilang nakikita ang masukal na kagubatan. Takbo lang sila ng takbo hanggang sa tuluyan silang nakalabas. Napapagod man, nagpatuloy sila sa paglalakbay hanggang sa tuluyan silang nakarating sa mga kabayan. Humingi pa sila ng tulong sa mga tao, ngunit ni isa man sa mga iyon, walang nagtangkang tumulong sa kanila. Doon nila nalaman na kilala pala talaga ang pamilya ni Chris bilang pamilya ng mga aswang at natatakot ang mga tao na baka madamay sila sa kaguluhan. Hindi na sila nagsayang pa ng oras at ng araw ding iyon, lumuwas sila ng Maynila. Naikwento din ni Sean at Regine kung paano nila natagpuan si Divina at kung paano nila natuklasan ang katauhan ng pamilya ng nobyo ng dalaga. Labis naman ang pasasalamat ni Divina dahil sa ginawang tulong ng mga ito at humingi rin siya ng tawad sa dalawa dahil muntikan ng malagay sa kapahamakan ang kanilang mga buhay. Simula ng araw na iyon, hindi na muling nakita pa ni Divina ang nobyo, ngunit halos hindi pa rin siya makapaniwala na ang lalaking minahal niya ng sobra, isa palang aswang. Hindi siya makapaniwala na ang taong pinagkakatiwalaan niya ay ang magtatraidor pa pala sa kanya. Ang ipinagpapasalamat na lamang niya, hindi siya nabuntis nang minsang gahasain siya ng nobyong aswang.